Ryan, paano na bisto ng DMW ang modus operandi ng travel agency na yan? June, sa pamamagitan ng Filipino community doon sa Poland na mayroong mga nakarating na mga manggagawa doon na nabiktima nga nitong travel agency na ito. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang isang tip gaya sa kasong ito ay sapat na upang imbestigahan nila ang mga travel agency, visa consultancy, training institution na illegal na nagpapaalis ng mga manggagawa sa bansa. Makailang beses isinailalim ng DMW Migrant Workers Protection Bureau ang Trandia Travel Agency sa Quezon City at lahat ng ito ay nagpositibo. So nag-conduct ng 5 surveillance operation ang ating operatives, positive lahat ng surveillance. Ibig sabihin, nagpanggap silang mga aplikante at doon sa 5 beses na pinuntahan ito undercover ay nag-alok ng trabaho at umabot ng until 300,000 yung inaalok sa halaga ng pera, warehouse man, nurse, saka factory workers for Poland. Travel and tours lamang ang dapat trabaho nitong agency na ito at walang lisensya para mag-alok ng trabaho sa ibang bansa. Nasa 200 hanggang 300,000 piso ang kanilang sinisingil sa mga aplikante para makapagtrabaho sa Poland. Bukod sa mga nurse, karamihan sa mga naloloko ng agency ay mga semi-skilled workers gaya ng warehouse at factory workers na mas madaling maengganyo kapag inalok ng trabaho sa Poland. May posibilidad din June na nakakalat sa buong bansa ang mga naloko nito. Ang elemento ng krimen ng illegal recruitment, nagre-recruit, nangangako ng trabaho nang walang lisensya mula sa DMW. Hindi nga kailangan managa ng halaga ng pera. And in this case, meron pang dagok sa manggagawa, inaalok pa ay tinataga pa ng 200,000 hanggang 300,000. 2022 lamang nagsimula ang agency sa kanilang operasyon. Umaasa ngayon ang DMW na magsisilutangan at lalapit sa kanila ang mga nabiktima ng Trandia Travel Agency. Tinitignan na ang kasong syndicated illegal recruitment sa may-ari at mga namamalakad ng agency. June, 3 bagay ang ibig ng DMW na matandaan ng ating mga kababayan para hindi maloko ng mga illegal recruiter. Una, dapat sa lisensyadong recruiter lamang lumapit. Pangalawa, dapat accredited ng DMW yung principal. At pangatlo, dokumentado ng DMW ang mga manggagawa na aalis o yung tinatawag nilang OEC o Overseas Employment Certificate. Saan muna ang latest mula dito sa Quezon City? Balik sa iyo, June. Ryan, sinasabi mo kanina na ang nag-tip mga Pilipino rin sa Poland na may nakararating na mga Pilipino doon. Ibig sabihin ba nito, Ryan, nakapagtatrabaho din ba doon yung mga na-illegal recruit na yan, Ryan? O pinapadeport ka agad sa Pilipinas dahil wala naman talagang trabaho nakalaan para sa kanila doon? Yun, karamihan dito sa mga ito, pumupunta doon bilang tourist lamang at doon sila naghahanap ng trabaho. Kaya yung iba, pagdating doon, nagbabaka sakali lang itong mga to na makahanap ng trabaho. Pero makahanap man, meron mang employer doon halimbawa na kausap sila dito, itong illegal recruiter na ito, hindi sigurado ito dahil ang nagiging problema dyan minsan yung sahod, hindi talaga na ibibigay sa kanila yung karampatang sahod at wala silang proteksyon sa pamahalaan kung sakaling maloko sila o maagrabyado sila doon dahil nga hindi sila dumaan dito sa pamahalaan, doon sa mga accredited ng pamahalaan, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.